Nananalig ka ba? Maligayang araw ng Miyerkules Kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang makiramay sa kanila dahil sa paglao ng kanilang kapatid. Kaya pagkarinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay at sinabi ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit na ngayon, alam kong ano man ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus. Babangon ang kapatid mo. Sumagot sa kanya si Marta. Alam ko na babangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding-hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya. Opo, Panginoon. Naniniwala nga ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na dumarating sa mundo. Ibinahagi ni Sister Aida Adriano ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ano ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapanatagan ng loob sa harap ng kamatayan? Ang pagpanaw ng isang minamahal natin sa buhay ay nagdudulot ng matinding lungkot at sakit ng kalooban. Ito ang naranasan ko nang mamatay ang aking ina habang nasa misyon ako sa Lahore, Pakistan. Mas masakit sa akin dahil pandemic noon at hindi ako nakauwi. Subalit nanaig ang aking pananampalataya sa Panginoon dahil sa pinagbigyan niya ang aking hiling na wag sanang maghirap ang aking 98-year-old na ina bago pumanaw. Sa Ebanghelyo, si Marta ay naniwala sa buhay na walang hanggan. Ang pagpanaw ng kanyang kapatid na si Lazaro ay hindi nakapagbawas sa kanyang paniniwala. Kaya't pinatunayan ni Jesus na siya nga ang katotohanan at buhay. Isinugo siya ng Ama upang talunin ang kasalanan at kamatayan. Ang paniniwala kay Jesus ay hindi nangangahulugang hindi tayo luluha. Subalit sa kabila nito, ang katiyakan na may buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagbibigay ng bagong buhay. Hindi lamang sa hinaharap, kundi ngayon na. Sinabi niya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Palakasin mo ang aking pananampalataya at pag-asa sa iyong pangako upang ipalaganap ko ang kaligayahang dulot ng iyong mabuting balita. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong
Manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw, upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.